Ayan, so magandang araw mga kababayan, and this is Divine PH. And ayan mga kababayan, kahapon nga matindi po yung naging sagutan ni Senator Risa Hontiveros at ni Vice President Sara Duterte doon po sa naganap na budget hearing po para sa Office of the Vice President. Kasi naman mga kababayan, napakasimple ng tanong, ginagawa pang komplikado. Yung tipong nanumbat muna siya, nag-brought up muna siya ng mga topic or issues na hindi related dito nga sa budget hearing bago siya sumagot ng maayos. Kumbaga, pinagmukha niya munang syunga-syunga yung sarili niya, bago niya sinagot ng maayos. Actually, hindi nga maayos kasi parang pabalagbag yung sagot niya. Alam mo yung mataas ang mataas yung pride na tao, na feeling niya kailangan pag nagsalita siya mag-agree ka kagad. Ganun kasi yung tingin ng ating Vice President sa sarili niya, na kailangan siya lang dapat yung magaling, siya lang dapat yung nasusunod, at dapat nakukuha niya yung gusto niya. Dahil pag hindi niya nakuha yung gusto niya, panigurado, pipersonalin ka niya, panigurado, susumbatan ka niya ng mga bagay na ilang taon na po nakalipas. Diba? So yan mga kababayan, pag-usapan nga natin itong mahiwagang libro na to. Kasi nga mga kababayan, worth 10 million. Hindi biro yung presyo ng libro na ilalaan o yung budget na ilalaan para dito sa libro na to. Kaya nga sabi ni Senator Risa Hontiveros, ano yung context ng libro? Diba? Ilan yung libro na i-distribute? Yun na, alam mo yun, napakasimple lang ng tanong, pero pinahaba ng pinahaba. Yun lang naman yun napakadali, diba? So yun mga kababayan, sa sobrang galing ngang manaliksik. Kasi nga, ngayon ata mga kababayan, dumating yung copy nitong libro nga ni Sara Duterte. And may mga kababayan tayo nag-post na about sa context ng libro na ito. So, sa sobrang talino, alam naman ang mga kababayan nating Pilipino, magagaling yan pagdating sa pagkalap ng mga impormasyon, diba? So, ito, kaninang umaga mga kababayan, may nakita po akong nag-post regarding nga po sa libro na authored by RBP Sara Duterte. Diba? Ang title nun, Isang Kaibigan. Isinulat ni Sara Duterte. Buong pangalan niya nandun mga kababayan. Alam nyo naman, ang mga kababayan nating Pilipino, sa sobrang galing kumbaga parang mala-detective ko sa sobrang galing maghanap ng mga impormasyon sa mga bagay-bagay. So, may nakita akong nag-post. Ayan, nakikita nyo po ba yan? Ang title is Auli. So, ano ba yung Auli? Sino ba yung author? Ayan, so basahin natin Ayan, Andy Runton. Yun po yung American writer and artist. He is the creator of the graphic novel series Auli, first published in 2005 by Top Shelf. Before he worked on Auli, Runton was a graphic designer in 2005. He won the Ignatz Award for Promising New Talent. His work was also nominated for Best Publication for a younger audience at the Eisner Awards, the same year which he won in 2006. So, bakit ko nga ba binasa sa inyo yung details or yung information ng author nitong Auli? So, sasabihin na naman ng iba dyan, syempre, yung mga taong makapag-comment lang pero hindi naman tinatapos yung video natin, Maraming ganyan So, kaya ako po binanggit itong biglang lumitaw na libro nga. Well, actually, hindi siya biglang lumitaw Kasi 2005 pa po yung librong ito. Kaya nakikita nyo mga kababayan, ayan yung mga kumbaga na-publish na po ni Sir Andy Runton. Ayan. So, ang summary kasi ng libro mga kababayan, Auli is a good-natured little owl and he's always helping those around him. But despite his kindness, he seems to frighten would-be friends away before they even give him a chance, just because he's an owl. That all changes though once Auli meets Wormy.
same po doon sa libro na planong ipamigay or i-distribute ni VP Sara Duterte, mga kababayan. So, yan mga kababayan. So, yung story nga nitong libro na sinasabi ko po, no, ang isang kaibigan ni Inday Sara Duterte tells the story who was abandoned by all but one of his friends when a storm destroyed his home and possessions. So, may naaalala ako mga kababayan. Naaalala nyo ba nung bagyong Karina na lumipad papuntang Germany si Vice President Sara Duterte para manood ng concert at iniwan po ang kanyang bayan. 'Di ba? So, yun yung naaalala ko doon mga kababayan As he grew lonely and hungry, his friend Loro not only gave him shelter but helped him rebuild his nest. The theme of the book is that true friends never leave each other in times of need. So, halos similar dun po sa Auli na lumalabas nga ngayon sa social media na plagiarize daw itong libro na babadgetan ng 10 million ni Vice President Sara Duterte na may buong pangalan niya at i-distribute sa mga remote areas ng mga estudyante. Kung tungkol pala, kasi mga kababayan, parang ang analyzation ko tungkol to sa kanya. Alam mo yung kung tungkol to sa'yo, bakit kailangan gumamit ka ng budget or yung pera ng taong bayan sa pag-publish nito? O sa pagbili ng libro na ito para i-distribute. Since buong pangalan mo naman yung nakalagay, bakit hindi ikaw ang magbayad? Bakit kailangan? Kasi 'di ba, nagkakairingan pa sila doon sa budget hearing kasi nga si VP Sara Duterte nililihis niya yung simpleng tanong, napakasimple ng tanong, napaka-specific at napaka-soft-spoken ni Senrisa Hontiveros nung nagtanong siya about doon. Alam nyo naman, itong VP natin, pag hindi niya nakuha yung gusto niya, magwawala, mamimersonal, manunumbat. Ayan, ganyan ang ugali ng mga yan Sa bagay, kung may pinagbanahan nga naman, diba, wala tayong magagawa. Pero yun nga mga kababayan, since dapat lamang na pag-usapan, kasi usapang kaperahan. Sabi nga ni Senator Risa, dapat talaga pag-usapan maigi yung kung saan nga po mapupunta yung pondo na ito kasi nga 'di ba kung matatandaan nyo, nagpapa-increase nga siya ng budget, 'di ba? Para mai-align maayos yung kaperahan ng bansa natin. Dapat na question kung para saan, kung ilang libro, kung anong content, ilan bang libro sa 10 million na yon. Hindi yung kailangan ko ng 10 million budget para dito. Wala nang tanong-tanong. Aprobahan nyo na kagad. Hindi pwedeng ganun. 'Di ba? Sila Senrisa, and syempre kami bilang mga Pilipino, may karapatan kaming malaman kung saan mapupunta yung mga tax na kinakaltas, yung mga budget na ibinibigay, na inilalaan sa inyo. Kasi baka maulit na naman po yung CF nung nakaraan. Yung 125 million in 11 days. Kahit pa sabihin nyo sa akin na paulit-ulit, mga kababayan, nauulit din yung nangyayari. Baka magulat tayo yung 10 million na yan, maging confidential yan. Baka magulat tayo pag hinanap natin asan yung mga libro na dinistribute para malaman natin kung worth 10 million ba talaga. At saka mga kababayan, no offense grabe, yung high-tech ng social media ngayon, yung pwede mo nang i-search halos lahat, hindi ka pagagastos ng 10 million. Diba? Hindi mo na kailangan mag-publish ng libro kasi napakadali na po yan sa internet, libre pa. Ang daming author na mga short story book na makikita, mababasa mo online na hindi mo kailangan magbayad ng 10 million. At hindi mo kailangan makipag-argue para lang pagbigyan ka dun sa gusto mo kahit na hindi naman dapat. Sayang lang po yung pondo kasi mas maraming proyekto ang pwedeng paglaanan yan. 'Di ba?
Tapos itong mga magagaling, kaugali, na sinusuportahan nila, tuwan-tuwa pa kasi daw parang napahiya si Senrisa nung sasagot ni Sara Duterte. Kung tutuusin mga kababayan, nakakahiya nga yung ginawa niya. Bakit? Pangalawa ka sa mataas ang posisyon, Vice President. Naging DepEd Secretary ka. Lawyer ka pa. Tapos sa simpleng tanong, ganun ka sumagot. Diba? Tapos ito namang mga ibang senador dyan, masyado namang binibi si Sara. Halata naman mga kababayan eh. Masyado nilang binibi. Kasi alam nila, napikon na dito kay Senator Risa Hontiveros. Pero ang masasabi ko kay Senator Risa, she nailed it. Tama lang na questionin. Hindi pwedeng, porket kailangan magkautang na loob, tapos hindi naki-questionin. Pera po ng ano yan eh, ang taong bayan yan eh. Kung ganyan ang gagawin natin, wala talagang asenso ang Pilipinas. Kung walang magki-question kung para saan itong pera na to, kung saan ilalaan. Diba mga kababayan? So yun po mga kababayan, abangan natin yung magiging hearing po dito sa House of Representatives, no? Yung budget hearing. At yun talaga yung pinaka inaabangan ko kasi gusto kong makita kung paano sumagot ang isang lawyer, ang isang vice president, at dating DepEd secretary sa ating mga congressman. So yun lamang mga kababayan, and maraming salamat po sa inyo lahat.